ang gusto ng administrasyong Duterte, susuportahan nila si Marcos pero hawak nila ang gobyerno. Paano nila mahawakan ang gobyerno? Executive Secretary, kanila. Speaker ng House, kanila. Senate President, kanila. Bakit importante yung Speaker at saka yung Senate President? Ay siyempre, kung hawak ng Duterte ang Speaker, hawak nila ang Senate President, kaya nilang i-impeach si PBBM. Di ba? Kaya nilang i-impeach si PBBM. Oh, tapos lahat ng galaw ni PBBM, mababantayan nila. Bakit? Kanila ang Executive Secretary. Oh, ay, alam yan nila Duterte, alam yan ng Duterte siyempre na yun ang mga importanteng positions. Executive Secretary, Senate President at Speaker. Pag hawak mo ang Executive Secretary, bantay sarado mo ang presidente. Oh. Kumbaga, ang lalabas kay Marcos sana, parang titular na head ng state at ng government. Ang totoong may hawak ng gobyerno, Duterte pa rin. Di ba? Oh. Si Sara Duterte naman, ano naman ang demand ni Duterte, ni Sara? Ay di ba ang demand ni Duterte, dalawa? Ang una, paggamitin siya ng presidential chopper para gabi-gabi makauwi siya. Di ba? Pangalawa, D&D secretary siya. Pag D&D secretary siya, hawak niya ang military. Oh, hawak niya ang military. Eh, di pwede nilang ikudita ang presidente. Di ba? Kaya matindi naman talaga yung mga dinemand ng mga Duterte. Ngayon, kapanipaniwala ba yung kwento na yon ni Sandro Marcos? Hindi. Hindi malayo yun sa katotohanan. Bakit? Balikan natin. Ano ba ang gusto ni Digong? Ang gusto ni Digong, ang tumakbong presidente si Sara. Kung tumakbong vice, si Bongo. Bakit? Hawak nga nila dapat uli ang administrasyon. Sila pa rin. Hindi pumayag si Sara, nagpasaway. Oh, tapos tumakbo pang vice president kay Marcos. So, nag-plan B na lang sila. Okay, suportahan na lang yan. Suportahan na lang si Marcos. Oh, pero siguraduhin na kapag nanalo yan, hawak nila yan. O, yun yung pinatawag nila. Di ba? Yun yung kwento ni Sandro Marcos. Bakit yun ang mga hinihingi ng Duterte na pwesto? Hawak nila dapat. Ang executive secretary, babantayan nila ang presidente. Ang Senate President at ang Speaker, kapag hindi sumusunod sa gusto nila ang presidente, i-impeach ito. Sino ang mag-i-initiate ng impeachment? House. Hawak nila ang Speaker. Sino ang magta-trial? Senate. Hawak nila ang Senate President. O di ba? Di ba? Yan yung Tapos si Sara Duterte, ano naman ang gusto? Oh, ang gusto ni Sara Duterte, D&D Secretary. Bakit naman gusto niya ng D&D Secretary? Para posible nilang ikodita si PBBM. Di ba? Oh, kaya ano talaga yon? Sigurista ang Duterte. Gusto ng Duterte, makaano sila, hawak pa rin nila ang administrasyon. Kahit si PBBM na ang presidente, Marcos lang sa pangalan ang presidente. Pero ang totoo, ang mga tao, Duterte, ang speaker kanila. O yun na nga, pwedeng si Gloria yun. Ang Senate President kanila, o pwedeng si Cayetano yun. Di ba? O, pwede pa ngang si Bongo yun. Di ba? O, ang Senate President. O, Gloria Arroyo, Speaker. Bongo, President. O kaya Alan Cayetano. Executive Secretary, Midja Aldia. O, ibabalik si Midja Aldia. O, di ba? O, yan yung pwede yan. Tapos D&D Secretary si Sara. O, imagine niyo kung ganyan. Kung ganyan ang mga may hawak ng pwesto, wala. Hawak sa liig si Marcos. O, buti na lang, hindi nagmaterialize yan. Hindi sinunod. Kumbaga, hindi pumayag ang Marcos. Pag upo ni PBBM, hindi niya sinunod yan. Una, hindi niya ginawang D&D Secretary si Sara. Ginawa niya DepEd. Oh, di ba? Ginawa niya DepEd. Pangalawa, yung executive secretary kanya si Vic Rodriguez. Tapos nung si Vic Rodriguez
Ang aga-aga naging tiwali na, corrupt na. Ha? Tapos naging sobrang makapangyarihan na si Rodriguez, hindi niya na makontrol. O pinalitan ni Lucas Bersamin, tao nila. O, ang speaker, pinsan niya, si Romualdez. Ang Senate President, kanila rin. O, kaya hindi pumayag ang Marcos. Siyempre, alam naman ng Marcos yan. Hindi naman sila ngayon lang na sa puder. Kaya, ang sinasabi ni Sandro Marcos, na kinikinita niya na hindi naman tatagal yan. Yung pagsasama ng Uniteam, hindi tatagal dahil may power struggle. May power struggle yan. Kaya, unang-una, hindi lang yung mga positions ang gustong kontrolin. Hindi naman yung mga positions lang ang gustong kontrolin. Sabi nga ni Yussi Claire Castro sa press briefing kanina, control sa pondo. Ay syempre gusto ng Duterte, marami pa ring pondo sa kanila. Mga posisyon, gusto nila, hawak pa rin nila. Hindi pumayag ang Marcos. Ngayon, nung naramdaman niya ng Duterte na hindi nila hawak ang Marcos, yun na, nagsimula nandun na talaga yung mga kiskisan sa Uniteam. Kaya sabi nga ni Yussi Claire Castro, ang mga dahilan talaga ng pagkabuwag ng Uniteam, hindi pumayag si PBBM sa mga kondisyon ng Duterte. Yung kondisyon na yon na sinabing kondisyon nung nag-usap sa Malacanang, hindi pumayag si PBBM doon. At nung nakaupo na, yung mga pwesto na sinasabi nila, hindi binigay sa Duterte yun. Hindi binigay. Pangalawa, sa pundo, pinagbigyan lang si Sara. Binigyan na nga ng confidential funds 2022 pa lang Binigyan na ng 125 million. Tapos nung 2023, binigyan pa ng 500 million na confidential funds. Tapos pati DepEd, binigyan ng 112 million na confidential funds. Grabe ang binigay na pabor kay Sara. Pero siyempre, ang gusto siguro ng mga Duterte, pati si Pulong, dapat malaki rin ang budget doon sa kanyang distrito sa Davao. Tapos ang Davao mismo dapat buhusan din ng proyekto at ang Mindanao. Ay hindi naman papayag na yung Marcos sa ganyan. Hindi naman papayag na ang Marcos sa ganyan. Kaya, kumbaga, ang power struggle dyan ng Duterte at Marcos, ng Uniteam, mga pwesto sa gobyerno, yung mga pondo, o yan, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, sabi nga ni Yussi Claire Castro, pinanindigan ng Marcos na hindi nila susundin yung mga gusto ng Duterte. Pinagbigyan nila yung iba, pero hindi pwedeng lahat na pwede na nakukontrolin na sila. O kaya, kumbaga, maaga pa talagang nakita na hindi na magtatagal ang pagsasama ng Uniteam. Kahit si Sandro Marcos, yun ang sinasabi niya. Yun din ang nilinaw ni Yussi Castro sa press briefing kanina. Sabi niya, talaga namang ang Uniteam, sa simula't simula pa, shaky na yung pagsasama. Talagang makikita mong hindi magtatagal. Hindi magtatagal. Bakit? Masyadong grabe ang power struggle. Grabe ang power struggle. Grabe ang mga gustong posisyon ng mga Duterte, kontrolin ang mga positions. Hindi pumayag si Marcos doon. Sa pondo, halos gusto ng Duterte, malaki pa rin ang kontrol nila sa mga pondo. Hindi naman pumayag si Marcos doon. Kaya yun ang yun anya ang pinag-ugatan ng pagkakabiyak ng Unity. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.